Alam ko po ang promotor nito ay ang ating ombudsman sapagkat nung kami po ay nagtatalo-talo sa bulwagan ng Senado, isa sa amin ang nagsabi na sometimes we have to bend the law. At sumagot po yung ombudsman nang tinanong siya kung tama ang kanyang sinabi. Alam na po ninyo kung ano yung sinagot niya. Yes, sir. Senator Marcoleta, definitely, for resolution na. We're about to file it already. This week yung kay Marcoleta. Yeah. Kasama po dito yung mga correspondents niya, sila defensor, yung mga na-implicate po natin. Kasama sila. Yung kay Escudero. Malapit na. Bakit kapag kaalyado ng palasyo ang tumanggap ng daan-daang milyong pisong pribadong pera mula sa mga negosyante, na kalaunan ay binibiyayaan ng matataas na posisyon sa gobyerno, tinatawag ninyong legal at hayag at malinis na donasyon. Pero kapag ang isang tapat na mambabatas tulad ni Marcoleta ang tinulungan ng mga kaibigan para sa kanyang advokasya, ginagawa ninyo ng kriminal ang kahulugan ng pagkakaibigan at tinuturing ninyo itong indirect bribery. Ito po ang mukha ng hustisya sa ilalim ng administrasyong ito. And sir, and your reaction to their allegation that your administration has been having a selective kind of justice daw po? They have their opinion. I believe they're wrong. Thank you, sir. Thank you, sir. Safe travels. Kumusta mga kababayan? Magandang araw po sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong reaction video na naman ang hatid namin sa inyo. At dito nga mga kababayan, ay nagbigay na po ng pahayag itong si Senator Marcoleta. Kaugnay nga po ng napipintong pag-aresto sa kanya dahil sa mga gawa-gawang kaso nga po na pilit na ibinibintang dito kay Senator Marcoleta. Itinuro nga po niyang nasa likod ng mga ito ay itong si Ombudsman Remulla, mga kababayan. At mapapanood din po natin dito ang mga revelasyon nitong si dating PACC Chairman Greco Bellica. Patungkol po ito sa mga donasyon na natanggap di umano ng Pangulong Marcos noong 2022 election. Dahil nga po nais nilang kasuhan itong si Senator Marcoleta sa kanyang natanggap na donasyon galing sa mga pribadong tao, nasilip ngayon ng mga kababayan natin ang mga naging donasyon din dito kay Pangulong Marcos nung tumakbo siya bilang Pangulo. At ang matindi pa nito mga kababayan ay ang mga taong nagbigay ng donasyon kay Pangulong Marcos sa mga panahong yon ay may mga posisyon na ngayon sa kanyang gabinete. Panoorin po natin kung sino-sino ang mga taong ito. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa nating video. Pakilike at pakashare mo na din ang video ito sa iba pa nating mga kababayan. Maraming salamat po. Minamahal kong mga kababayan, nakikita po ninyo yung pattern sa mga nagdaang araw. Mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Meron na pong isang demanda kay Martin Romualdez na nakabinbin pa April 2026. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng DPWH ay kanilang kinasangkapan upang siya din ay maging state witness. At siya yata ang gumawa ng paraan para ma-discharge siya sa kanyang naunang asunto. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo, kung kasalanan pong matatawag yan, na humarap sa kanila ng buong tapang para sa ganon ay malaman ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuluyan. Akala po nila ay maililibing ito sa limot. Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo.
Sa mga tweet, 2 ibon sa isang putok, mga kababayan. So talagang maliwanag na planado po ito, mga kababayan, kasi 2 linggo bago nagpahayag ang ating ombudsman, sinabi na rin ni Ping Lacson na tila siyam pa na senador ang makukulong. Parang alam na niya ang mangyayari. Gaya po ng nauna ko nang ipinahayag sa inyo. Alam kong gagawin nila ito. Alam kong aarestuhin nila ako. Alam kong ikukulong nila ako. Ngunit hindi po dahilan yan para tumigil ako sa paglilingkod sa inyo. Kasi po iisa lang ang paraan ko upang paglingkuran ng taong bayan dahil sa pagtitiwalang ibinigay nyo sa akin. Malit na bagay po ang sakripisyo na aking haharapin. Kung ang katumbas po nito ay maipakita natin ang kahalagahan ninyo bilang mamamayan ng ating bansa. Kahit po sa mahirap na kalagayan natin ito, mga kababayan, pinakikiusap ko sa inyong lahat, huwag po tayong pumayag na basta-basta na lang nila baluktutin ang katwiran. Alam ko po ang promotor nito ay ang ating ombudsman sapagkat nung kami po ay nagtatalo-talo sa bulwagan ng Senado, isa sa amin ang nagsabi na sometimes we have to bend the law. At sumagot po yung ombudsman nang tinanong siya kung tama ang kanyang sinabi. Alam na po ninyo kung ano yung sinagot niya. Yes, sir. Huwag po tayong pumayag na gano'n ang mangyari. Kahit ano pong mangyari, ilaban po natin ang katwiran. Dahil ang katwiran po ang magpapalaya sa atin. Ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay bilang mamamayan at bilang isang bansa. Naniniwala po kasi ako na kahit sa anong laban, lalo na po yung laban na para sa interes ng ating bansa, kinakasihan po tayo ng ating Panginoong Diyos. At hindi siya papayag na magtatagumpay ang nagbabaluktot ng katwiran. Kailanman ang kasamaan, mga kababayan, ay hindi po magtatagumpay. Kung pag-uusapan natin ang donasyon sa kampanya, at ang pagtanggap ng milyong-milyon mula sa pribadong tao, bakit si Senador Marcoleta lang ang nakikita ninyo? Silipin din natin ang Malacanang noong 2022. Si Pangulong Bongbong Marcos nakatanggap ng 624 milyon mula sa pribadong donor. At sino ang mga nag-donate? Si Secretary Anton Lagdameo na ngayon ay Special Assistant to the President. 247.32 million pesos. Ano siya ngayon? Espesyal na assistant ng Pangulo sa Malacanang Gabinete. Pangalawa, si Mel Robles nag-donate ng 30 milyong piso. Ngayon, siya ang General Manager ng PCSO. Ikatlo, si Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nag-donate ng 30 milyong piso sa partido. Ano siya ngayon? Kalihim ng Department of Agriculture. Tanong, bakit kapag kaalyado ng palasyo ang tumanggap ng daan-daang milyong pisong pribadong pera mula sa mga negosyante, na kalaunan ay binibiyayaan ng matataas na posisyon sa gobyerno, tinatawag ninyong legal at hayag at malinis na donasyon. Pero kapag ang isang tapat na mambabatas tulad ni Marcoleta ang tinulungan ng mga kaibigan para sa kanyang advokasya,
ginagawa ninyo ng kriminal ang kahulugan ng pagkakaibigan at tinuturing ninyo itong indirect bribery. Ito po ang mukha ng hustisya sa ilalim ng administrasyong ito. Kapag kakampi, may proteksyon. Pag kritiko, hinahanapan ng butas para makasuhan ng plunder. Huwag po ninyo kaming lukohing mga Pilipino. Kung seryoso ang gobyernong ito sa pag-usig sa mga nakakuha ng yaman sa pamamagitan ng illegal means, bakit hindi nyo arestuhin ang mga sangkot sa flood control? Diyan sa bilyong-bilyong pisong flood control allocations, may mga totoong predicate acts ng plunder. May mga testigo na, may mga affidavit na mula sa mga kontratista, may mga katibayan ng malinaw na sinasabi sa nagdaang pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee. 10 hanggang 25% daw ang kickback na dinadala sa maletang pera sa mga kaalyado ninyo sa Kamara. Yan ang totoong illegal na paraan. Pera ng bayan na pinagkakakitaan habang ang mamamayan nalulunod sa baha. Ngunit, nasaan ang warrant of arrest para sa kanila? Nasaan ang mabilis na aksyon ng ombudsman para sa mga opisyal ng administrasyon na hayagang itinuturo sa bilyong-bilyong pisong flood control scam? Wala! Wala! Mabagal ang hustisya pag galamay ng palasyo ang sangkot. Pero pag kay Marcoleta na nangunguna sa pag-iimbestiga sa anomalya sa Senate Blue Ribbon, napakabilis ninyong mag-imbento ng kaso. Ginawa ninyo ito para patahimikin ang naghahanap ng katotohanan at pigilin siyang gumanap sa kanyang tungkulin sa Senado. Mga kababayan, dahil sa garapalang panggamit ng kapangyarihan, dahil sa panggigiit ng double standard, kung saan ang administrasyon ay protektado habang ang oposisyon ay pinatatahimik, nawalan na ng tiwala ang taong bayan sa lideratong ito. Kaya huwag tayong magtaka at huwag kayong magtaka kung bakit ngayon, 4 na taon lipas na ipagbunyi ng Pilipinas ang kanyang panalo bilang Pangulo. June 30, nanumpa po siya.
June 30, 2026, yung mga sumuporta sa kanya, nananawagan at nagtitipon-tipon na sabihin siyang, bumaba ka na dyan. Bawal sabihin ng iglesia. Pero maraming Pilipino, yan ang pinananawagan dahil sa kanyang ginagawa sa ating bayan. Pangulong Bongbong Marcos, ang pamahalaan ay hindi kayang magpatupad ng batas ng patas. Ang pamahalaan na ginagamit ang mga ahensya ng hustisya bilang politikal na sandata ay pamahalaan na nawalan na ng moral na karapatang mamuno sa bayan. Pero may 2 taon pa siya. Nakakalungkot. Sa kabila ng ating pagtitipon, sigaw, expose, nananatiling bingi ang Malacanang at gobyerno sa panawagan ng bayan na naghalal sa kanila. Kaya ang aming pakiusap, kung hindi nyo kayang gawin ng tama, bumaba na kayo dyan. Ngunit, sa kabila ng lahat ng galit at sigalot na ito, may mas malalim akong panawagan. Mula rito sa Liwasang Bonifacio, ako ay umaapila mismo sa puso ng ating Pangulo, President Bongbong Marcos Jr. Nananawagan ako sa iyo. Suriin mo ang iyong puso. Tingnan mo ang iyong konsensya. At gawin mo kung ano ang tama at makatarungan sa mata ng Diyos at ng tao. Bilang pinuno ng bansang ito, tinatawagan kita na pangunahan ang buong bansa na lumapit sa Diyos na may kababaang loob at pagsisisi at mangakong gagawin ang tama sapagkat ito at ito lamang ang unang hakbang para ang habag ng Diyos at para sa katubusan at kaligtasan ng ating bansa. Bilang Pangulo ng lahat ng Pilipino, itigil mo na ang paghahati-hating ito. We are one! Ipag-isang turing mo ang buong nasyon at ang lahat ng sekta ng relihiyon, partido, at lahat ng grupo. Isang tabi natin ang pansariling pagkakaiba-iba at hidwaan sa politika. Lumapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Panalangin para sa iyong sarili at panalangin para sa buong bayan. Magkaisa tayo na may mababa at tapat na puso na ipatupad ang batas ng patas. Gawin ang nararapat at magtayo ng isang mas magandang bukas
isang bansang nagkakaisa sa ilalim ng gabay at kapangyarihan ng Poong May Kapal. Kaya ngayong hapong ito, mula rito sa Liwasang Bonifacio, pinaninindigan natin ang ating boses. Hindi tayo aalis. Hindi tayo tatahimik. Hindi tayo matatakot. Ang sigaw natin, katotohanan. Ang sigaw natin, katarungan. Nananawagan tayo sa isang bukas na malaya at patas na imbestigasyon para sa lahat. Kung talagang naniniwala kayo sa transparency, buksan nyo ang mga dokumento sa flood control scam. Ipakita ninyo ang tapang na imbestigahan ang sarili nyong bakuran. Huwag ninyong gamiting technicality o ang technicality ng batas para ikulong ang mga taong humahadlang sa inyong katawalian. Mga kapatid, manindigan tayo para sa totoong hustisya. Itayo natin ang bandila ng patas na batas. Wala po akong pakialam kung kaibigan ko, kapartido ko ang nagnakaw, imbestigahan ninyo at ipakulong nyo. Pero pag partido nyo rin at kaibigan nyo ang nagnakaw, kahit sila, ipakulong nyo din. Tapos na po ako. Uulitin ko lang ang pasalamat sa inyong lahat. Believe po ako sa inyo. Kayo ang Pilipino na pinaninindigan ang kanilang boses at nagmamahal sa bayan. Kaya mga kababayan kong Pilipino na nanonood sa TV, Facebook at social media, natatakot pa kayo? Huwag na po kayong matakot. Pumunta na kayo rito, magkaisa tayo. Ayusin natin ang ating bansa. Maraming salamat po. Mabuhay kayong lahat. Maraming salamat po. At yun na nga mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion sa video ito, ay comment nyo lang po sa baba at ating pag-uusapan. Naway maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pagunlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi at maraming salamat.